Kahapon, tinesting ko si Gail. Nakaupo kami rin sa likod. Bago ako mag-preach, sabi ko, Gail, where is Israel? Hanap siya ng hanap. Hindi niya makita, mga kapatid. Kasi ang liit ng Israel. Pag dito, parang ang laki. Di ba? Pero pag dito na, katabi ng Jordan. Ayun siya. Ayun yung katabi ng Jordan, Syria, Egypt, border niya yan. Yeah. Tapos Lebanon. Yun ang Israel, mga kapatid. Ngayon, pag-isipan niyo pa ito. Halos lahat ito nakapaligid sa kanya, kalaban niya yan. Kung hindi man niya kalaban ngayon, maaaring hindi niya kakampi. Pero may peace sila ngayon kahit paano. Nung na-establish siya, naging bansa ulit ang Israel, lahat yan, Egypt, Syria, Lebanon, Jordan, inatake siya yan. Pero sa tulong ng Diyos, mga kapatid, siya ang nanalo. Naagaw niya pa yung iba nilang property, yung iba nilang border, mga kapatid. Ganong katindi. Abraham, it all started with a man named Abraham. Okay, next slide. Ano ba kasi ang ginawa ng Diyos? Ayan. Tinawag niya si Abraham, mga kapatid. Kapag tinasin niyo ang Bible, walang hindi, medyo may pagka-misteryoso yung pagkatawag kay Abraham. Ang sabi lang ng Bible, he is from Ur of Babylon. Sa Babylonian, yan siya, mga kapatid. No? The land of Chaldea, sabi ng Bible, Chaldeans. Doon siya galing. Now, of all people, sabi ng ito yung traditional na story sa mga Hudyo, na si Abraham daw, nag-iisa. So, tingnan niya ang sa kanila kasi, di ba, yung mga taga-Ur, sinasamba nila lahat. May God of the Moon, God of the Sun. Di ba, ganun ng unang mga ancient times. Pero tinignan niya, sabi niya, kung ang Sun ay Diyos, bakit paggabi wala siya? Di ba? Kung ang buwan naman ay Diyos, pag-araw wala siya. So, nag-i-question si Abraham. Sabi sa storya, wala sa Bible. Ngayon, doon siya tinawag ng Diyos. Nakita ng Panginoon na iba yung kanyang heart. May hinahanap siya, mga kapatid. So, ito na yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Genesis chapter, ano ba chapter to? Hindi ko na ilagay. Okay. verse chapter 12 ata, mga kapatid. The Lord had said to Abram pa siya noon, leave your native country. Okay. So, personal blessing. Pag tumawag ang Diyos, may kalakip na pangako. Can you say amen? Amen. Diba? Si Jesus kala, ano sabi niya? Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Amen. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Madalas natin ginagamit yan para sa mga crusade, di ba? Pero pag binasa niyo yung context, ang kausap ni Jesus nung time na yan, yung mga disciples niya. Hindi mga unbelievers, mga kapatid. Ang inoopera niya ng kapahingahan, sino? Yung mga disipulo niya, yung mga tagasunod niya, mga kapatid ko. Ayun, si Abraham, eto ngayon. I will make you into a great nation, and I will bless you. Sabi niyo nga, personal. Personal. Sino sa inyo ang gusto ng ganito? Sumunod ka sa akin at pagpapalain ko ang kapitbahay mo. Hindi, yung totoo, di ba? Parang unfair yun Di ba ako yung sumunod, tapos siya yung pinagpala mo. Nakita niyo gano'ng ka-wise ang Panginoon? Ang unang i-bless niya, ikaw. Sabihin mo nga ako. Yes. Si Abraham, ganun I will bless you. Because you cannot be a blessing if you are not blessed. Right. Kung ikaw, purdoy, ano may tutulong mo? May lumapit sa'yo, humingi ng tulong. Halika, sabay na tayong dalawa. Kasi ako. Diba, iba rin ang kinakailangan ng tulong. Yun na nga, damay-damay na this. Diba? Yun ang mangyayari sa inyo. Kaya si Lord wise siya. Sabi ng Panginoon, I will bless you. Amen. Pagpapalain kita. Yung pangalan mo, magiging dakila yan. His descendants, yung kanyang mga anak, pinagpala ng Diyos. Yung kanyang apo, pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diyos si Isaac. Pinagpala ng Diyos si Jacob, mga kapatid. Kaya ngayon, kasama ka sa blessing. Sabihin mo sa katabi mo, you're blessed. You're blessed.
Bakit? Anak ka ni Abraham, mga kapatid. By faith, sa pananampalataya. So, yung prosperity na binibigay ng Diyos, yung proteksyon na binibigay ng Diyos, yung prestige na binibigay ng Diyos, para din sa'yo yun. Can you say amen? Amen. Sabihin mo, Lord, I receive. Lord, I receive. Oh. Pero ano, sinunod mo ba yung utos ng Diyos? Ayan. Iniwan mo na ba yung mga dapat iiwan? Ayan. Okay, tuloy tayo, mga kapatid. Ang tawag dyan, the Wailing Wall. Bakit Wailing Wall? Yan na lang yung naiwan na pader sa original, mga kapatid. At dyan ngayon, nananalangin yung mga Hudyo. Minsan makikita nyo dyan, dyan sila nagsicelebration. Nagkakapit kamay sila, tapos nag-iikot-ikot sila, sumasayaw sila, mga kapatid. Nag-worship sila kay Lord, mga kapatid ko. At daan sa pader na yan, maraming pumunta niya, pati mga turista. Oo. Tapos bibigyan ka ng papel. Lagay mo yung prayer request mo, ibilog mo, isusuksok mo rin sa pader. Kasi sabi nila, parte yan doon sa temple. Maaaring isa yan sa mga pader doon, mga kapatid. The Western Wall ang tawag nila. Ito ay nakasulat doon sa the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. This is the center of the earth. It is here at this tiny nation that 3 continents, Europe, Asia, and Africa, meet together. Sabi niya, for you are a holy people who belong to the Lord your God. Of all the people in the earth, the Lord has chosen you to be His own special treasure. Ang tanong iba, bakit? Unang-una, si Lord ang namili. Hello? Amen. Ikaw, hindi ka ba nagtatanong? Ba't ka pinili ni Lord? Yung iba, grabe yung problema. Lord, bakit mo ako pinili? Alam mo, ako naman ang issue ko. Lord, salamat, pinili mo. Amen. Di ba? Right. Kahit na hindi nasagutin ni Lord kung bakit. Kasi ako rin, hindi ko maisip kung bakit. Di ba? Batang gapo. Tatay ko, Amerikano. Nanay ko, nagtatrabaho sa club. Illegitimate child ako. Kaya nga gabukan yung apelido ko eh. Dapat sana, Shelton. Kahit man lang sa pangalan, maastig yung dating. Hindi, gabukan. Ano yung gabukan? Sa Bisaya, gabuk. Pulang-pulaw. Kapatid. No? God called Israel His chosen. His special treasure. The apple of His eye. Expression po yan. Yan ay idiomatic expression ng mga Americans. Pag sinabihan kang, you are the apple of my eye. Ibig sabihin, I can't take my eyes off of you. Parang awit. Diba? Baka mamaya, I love you, sanggol ka na dyan. Diba? Pero yun. Ibig sabihin, nakatuon ang mata ng Diyos sa bansang Israel. Kaya nga marami nagsasabi ng mga Bible scholars, Israel is the time clock of God. Yan ang orasan ng Diyos. Kaya tayo as Christians, we should be wise. Kailangan alam mo rin yung balita. Ano na nangyayari? Nako, eto na kaya yun. Di ba? O ito as a pastor, hindi po ako magsasabi na ito na yun. Ano natin alam? Hindi naman tayo si Lord, di ba? Si Lord nga nagsabi. Ako mismo, sabi ni Lord, di ko alam. Tanging ang Ama ang nakakaalam. Tapos ikaw to, propeta ka dyan. Di ba? Pahula-hula ka dyan. May mga pastor na ganyan. Mga kapatid, September 27, naalala ko yun. Tapos may mga kapatiran sa church, Pastor, sabi nung isang prophet to, September 27. Manahimik ka? September 27 ka dyan. Hindi, Pastor, binilang daw nila. Kahit bilangin pa nila. Si Lord na nga nagsabi, ang Ama lang ang nakakaalam. Tapos ikaw pa, alam ka dyan, marunong ka pa sa Diyos. Hello? Kahit pa yung may-ari ng mundo, hindi niya alam yan. You are chosen to be a light. I, the Lord, have called you to demonstrate my righteousness.
Tinawag niya ang Israel para sana halimbawa sa mga bansa upang makilala ng mga bansa ang Panginoon, mga kapatid ko. Pero dahil naging rebellious sila, kaya nga si San Pablo malinaw sa Book of Romans, na tayong mga hintil, huwag din tayong maging mayabang at matuwa. Mabuti naman yung mga Hudyo na yan. Inausahan ng Diyos. Mamaya makikita nyo, dahil ang sabi ng Biblia, sabi ni San Pablo, ito ay misteryo. It is a mystery. Israel is blinded in part. Kaya kung nakapunta kayo sa Israel, mahirap mag-witness sa mga Hudyo. Hindi sila maniwala na si Jesus ang Messiah. Para sa kanila, ang Messiah, wala pa. Parating pa lang. At alam niyo ba, sa Amerika, halos 80% ng mga Hudyo, hindi nga nagsisimba eh. Anong sabi niya? Lord, in the future, take note ha? I-note nyo to, panahon ni Haring Solomon, thousands of years ago. Pero ang prayer ni Solomon, ang templo na to, hindi lang para sa amin. In some ways, prayer was prophetic. Sabi niya, Lord, in the future, foreigners who do not belong to your people Israel will hear of you. Oh my God, kinilabutan ako mga kapatid. Tayo yun, yung tinutukoy ni Solomon. Amen. Somehow in his prayer, siguro the Holy Spirit revealed to him na itong ginagawa ni Solomon, hindi lang to para sa inyo. Hindi lang kayo ang pipiliin ng Diyos. Praise God. God will take out from many nations. In fact, basahin niyo ang Book of Revelation, di ba? Nung umakyat si John, the beloved, doon sa kalangitan, sabi niya, and I saw multitudes from every tongue, from every nation. Oh, Nakita niya yung mga Ilocano, mga hallelujah. kapatid, nangiingay. Jakmate, jakita. Eto na. Israel, bakit tingin ng Diyos ang Israel? Because Israel was entrusted with the Word of God. Kaya nga na-preserve ang salita ng Diyos eh. Alam niyo ba yung mga critics noon? Critics, binabatikos nila yung Biblia. Sabi nila, di totoo yan. Mga copy na lang yan, mga ano na lang yan. Pero na-discover yung tinatawag nilang the Qumran Scrolls. Yung mga scrolls, mga kapatid, nandun, nakatago pala. Nung tinignan nila yung scroll, kinumpara nila sa Biblia natin ngayon, parehong-pareho, mga kapatid. Ibig sabihin, authentic yung hawak mo. Amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Lest you should be wise in your own name. That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Has come in, yes. And so, makinig kayo, all Israel will be saved. As a nation, natutunan dito ha, lilinawin natin. As individual, may mga choices sila. Pero as a nation, sigurado, sertipikado, ililigtas sila ng Diyos. Kasi covenant niya kay Abraham yan eh. Covenant niya kay Jacob yan, kay Isaac yan. Covenant niya kay David, mga kapatid. Yun ang maganda sa Diyos. Pag nakipag-covenant siya, tuto pa rin at tuto pa rin. No matter what happens. Palampakan nga natin ang Diyos.